Kapag ganitong panahon, panahon din ng kanilang pagtubo. Kaya sinasamantala din namin ang kanilang pagtubo para makapag-ulam. Pero bago yan mga kabukid, sabahan niyo muna kami sa buong araw ng aming pagtatrabaho dito sa bukid. Umaga na naman kaya kailangan na namang asikasuhin yung aming mga alagang kalabaw. At maging itong si Bunso nga ay kasama ko sa pagkuha ng aming mga alagang kalabaw dahil amin itong ilililim nang sa ganon ay hindi sila mainitan. At eto nga ang gustong-gusto niya, ang sumakay sa likod ng kalabaw. Kaya nga kapag pumupunta ako sa aming mga alagang kalabaw ay talagang kasama ko siya dahil lagi niyang sinasabi, baka. Kahit kalabaw yung aking hila-hila, ang tawag niya pa rin ay baka. Kaya natatawa na lang talaga ako sa kanya. Kaya eto mga kabukid at akin nang iuwi itong isang alaga naming kalabaw at yung iba nga ay akin nang iniwan. Nilagay ko lang sila sa lilim ng punong kahoy. Nang sa ganon ay hindi sila mainitan. Dahil ang kalabaw kasi kapag nainitan siya ay maaaring mamatay. Ibali yung baka at hindi ito mamamatay kahit mainitan ito ng sobrang init. Napakasimple lang talaga ng kaligayahan ng aking anak ang sumakay sa likod ng kalabaw. At eto, kinahapunan, nag-ani naman ako ng bunga ng aming pananim na ampalaya para pambenta namin kinabukasan. Sinasabay ko na rin sa pag-aani dyan yung talbos dahil tatanggalin ko na din ito mga kabukid at papalitan naman ng panibagong pananim. Hindi kasi pwedeng parehas na tanim ang itatanim natin dito. Tapos eto, may pumapong akong nakita na napakalaki dito lang sa tabi ng bahay. At habang nagsasaing, pahinga lang ng konti at akin nang lulutuin yung ulam naming mag-asawa para ngayong hapunan. Hindi kami nauubusan ng kabute dito mga kabukid kasi halos araw-araw talaga ay nakakakuha kami ng kabute. At yung kabuting nakuha ko na yan ay aking isasahog dito sa pang-ulam naming mag-asawa na pungapong. Dahil sa laki nga niya, talagang pang-2 beses na ulaman ito mga kabukid. At ang kinuha ko nga lang ay yung parting itaas. Sakto na ito para sa aming dalawa ng aking asawa. Kasi si baby ay nauna na talagang kumain. Pero mamaya susubukan pa rin siyang pakakainin. Ang rekado nito mga kabukid ay sibuyas, bawang at luya. At mas masarap pa nga sana to kung mayroon tong tinapa na tinatawag namin dito. Yung tinapa na tinatawag namin dito ay wala siyang ulo mga kabukid. At pagkatapos ay lalagyan natin yan ng kunting paminta, syempre betchin, pampasarap yan, at ganoon na rin ang asin. Nilagyan ko din ito ng kunting mantika at isang basong tubig. Pagkatapos tinakpan ko na at aking isinalang. So eto nga mga kabukid ang kinalabasan nung naluto nating pungapong. Masarap yan mga kabukid kahit ganyan lang kasimple yung kanyang luto. Ang pungapong mga kabukid ay maraming klase ng luto dito sa amin. Eto, isa lang ito sa mga simpleng luto dito. Ang hinahaluan siya ng kabute. Pero ang kulang lang dyan ay sahog na tinapa. Pero ang iba mga kabukid, ang luto naman na ginagawa nila ay inaadobo nila. Pero ang iba naman na ginagawa namin ay syempre sinasahog ito sa munggo. At ang isa pa ay ginagataan. Marami pong klase ng luto. Iniihaw pa nga o di kaya naman ay inihahalo sa ibang mga lutuin. Doon sa mga hindi alam na nakakain ito, napakasarap po ng klase ng gulay na ito. Syempre, mas lalo na. At wild yan mga kabukid, ang lasa ng kanyang sabaw ay medyo maasim-asim. Kaya pwede nyo subukan yan mga kabukid, hindi naman siya nakakalason. Kaya nga kapag ganitong panahon ng kanilang pagtubo, ay talagang sinasamantala din namin na makapag-ulam kami ng ganito. Kaya nga iba-ibang luto din ang aming ginagawa. Syempre, para hindi ka rin magsawa kung pare-parehas kasi na luto. At eto, pagkatapos namin kumain, inasikaso ko naman yung aking mga ibebenta kinabukasan mga kabukid. Akin nang hiniwa-hiwa itong labong dahil kailangan pa kasi itong pakuluan bago ibenta. Kaya lang, medyo konti na nga lang yung mga naaani ko na labong dun sa mga pananim na bayog dito sa bukid. Pero okay lang yan, at least kahit papaano ay mayroong dagdag sa aking mga ibebenta. Kinabukasan, eto na nga at amin nang i-deliver yung mga gulay na aming napitas. Eto na yung labong na ilaga na yan, talbos ng ampalaya at ganun na rin yung talong at syempre ampalaya na konti na bunga. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. See you in my next video.